Siksika na, nagkakahawahan para mga sakit tulad ng TB at HIV ang mga nakapiit sa Pasay Detention Facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Kabilang sa mga nakakulong ay mga POGO worker. Nakatutok si Salima Refran. Kasunod ng pagkalat ng ubo at lung infection sa loob ng siksikang PAOK Detention Facility sa Pasay, mga communicable disease naman ang inaabatan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa mga hawak nilang foreign nationals. Out of 700 na mga nakakulong, 66 yung nag-positive namin na iba't ibang sakit. Yung mga nakakahawang sakit like merong nag-positive sa syphilis, nag-positive sa tuberculosis, nag-positive sa HIV at nag-positive sa HEPA. Nagsagawa ng malawakang testing sa kanilang pasilidad ang PAOK kasunod ng pagkamatay ng dalawa nilang detainee. May dalawa na kaming namatay sa HIV because of complications. And ang nakakalungkot nga dito is nalaman na lang nila at ng pamilya nila na HIV positive na pala yung kanilang kamag-anak nung nakakulong na itong mga to. Ang lumabas sa mga resulta, mga nakakahawang sakit kung pababayaan tulad ng tuberculosis, hepatitis B, sexually transmitted disease na syphilis at HIV. Sabi ng PAOK, ang mga nagpositibo sumasailalim na sa gamutan at nakahiwalay sa iba. Ang DOH naman, as far as yun sa testing ng mga POGO workers na nahuhuli natin, tinutulungan nila tayo. As far as sa medicine, nagbibigay naman sila ng pang-maintenance ng mga gamot. And kung kailangang ipadala sa ospital, minsan tinatanggap naman nila. Pero mas nababahala raw si Cruz sa tinataya nilang 9 hanggang 10,000 illegal POGO workers na nananatiling unaccounted for at maaaring nasa guerrilla POGO operations. It's an health issue na, tapos nagiging national concern na natin. Ang tingin ko dito kailangan agarang aksyon ng government. Pero nakahinto ngayon ang pursuit operations ng PAOK dahil punong-puno pa ang kanilang pasilidad habang inaayos ang mga deportasyon. Tuloy-tuloy raw ang operasyon ng iba pang ahensya tulad ng PNP, NBI at BI. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Imbis na maipasa, tila pinaasa lang umano ang mga manggagawa ng mga panukalang dagdag sahod ng Senado at Kamara. Nagturoan ang dalawang kapulungan kung bakit hindi yan naisabatas bago matapos ang kasalukuyang Kongreso. Nakatutok si Maki Pulido. Sa protesta, idinaan ng Kilusang Mayo 1 at ibang mga grupo ang kanilang galit dahil walang napala ang ilang buwang congressional hearings para maisabatas ang aumento sa sahod. Grabe ho ang nararamdaman naming galit. Dinidribble lang ng Senado at saka ng Congress yung legislative wage increase. Pumasa lang ang magkaibang bersyon nila sa kani-kanilang plenaryo pero di na pag-isa at naisabatas hanggang sa pagsasara ng 19th Congress kahapon. Paasa ayon sa mga labor group dahil tila walaan nilang intensyon ng Kongreso na isabatas ang dagdag sahod. Parang nagamit na kami sa eleksyon eh. Sabi ng Senado kahapon, kasalanan ng Kamara dahil gipit na sa oras nang ipasa sa kanila ang panukalang batas. Tumaas ang kilay ng Kamara. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Ayon sa Kamara, ang gusto ng Senado ay tanggapin lang ang bersyon nito na 100 pesos na dagdag sahod. Handa rin anya ang Kamara na sumalang sa bicameral conference para mapag-isa ang dalawang bersyon ng legislated wage hike. Hindi nabalitaan ni Arian, 25 anyos na construction worker, ang mga kaganapang ito. Pero ang malinaw sa kanya, hindi sapat kahit para sa mas maayos na pagkain ng sinasahod niyang 645 pesos na minimum daily wage dito sa Metro Manila. Yan ay kahit wala pa siyang binubuhay na pamilya. Pagtitipid mo ng mga gastusin po, magtipid po ng halimbawa, instant noodles po, yung mga inuulam po ng sardinas.
Pero mismong economic managers ay tutol sa legislated wage hike, 100 o 200 pesos man yan, dahil dagdag gastos nila sa produksyon na magpapamahal sa bilihin. Sabi ng KMU, sa halip kasing ipatong sa cost of production ng aumento sa sahod, ibawas dapat ito sa kita ng mga malalaking kumpanya. Ang mga maliliit na mga negosyo dapat alalayan ng gobyerno tulad ng pag-alalay nila sa mga foreign investor. Aware kami na dapat hindi siya matranslate sa inflation. So paano yun gagawin? Dapat ang binabawasan yung tubo ng kumpanya. 'Di ba? Binabaliktad nila 'yung argumento. 1989 pa huling nagkaroon ng legislated wage hike sa pamamagitan ng RA 6727. Ang batas din yan ang nagbigay daan sa pagbuo ng mga regional wage board. Ang gusto ng mga economic managers, hayaan ang mga regional wage board na magtakda ng minimum wage depende sa rehiyon. Mas muraan nila ang mamuhay sa probinsya kaya tama lang na mas mababa ang sahod doon. Nakita naman natin for the past 36 years ay barya-barya yung ating regional tripartite wage board na dapat sana i-correct nitong legislative wage proposal. Pero kwento sa akin ni Arian, natapos sa kursong Maritime and Tourism, sobrang baba naman ng sahod nila sa probinsya. Mahirap din po yung buhay sa probinsya. Maliit lang po yung doon sahod kasi provincial rate. Minsan po mahal po yung mga bigas, bilihin po. Tapos yung sahod maliit lang po yung sahod. Ang kwento niya, sumasalamin sa ilang henerasyon ng mga galing probinsya na nakikipagsapalaran sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Naayos na noong Setyembre pero muling nakaperwisyo sa ilang taga-Tondo sa Maynila ang pagbulwak ng mabaho at maruming tubig mula po sa kanal ng Maynilad. Pinaaksyonan muli yan sa inyong Kapuso Action Man. Idinulog sa inyong Kapuso Action Man noong Setyembre ng nakaraang taon ang kanal ng Maynilad na nagbubulwak ng tubig sa Pampanga Street sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Ang panay na pag-apaw ng manhole naging perwisyo na umano sa ilang residente. Masakit sa ulo, yung amoy, yung putek, nakakalat siya dyan. Maagos pag ganun. Putek. Pati nga yung mga teacher, muntik na madulas yung dumadaan. Yan. Inilapit natin sa Maynilad ng sumbong at base sa kanilang investigasyon, naipong tubig mula sa ulan umano ang nag-overflow mula sa manhole dahilan para magbara ang drainage system sa lugar. Agad silang nag-deploy ng declogging team na siyang nag-alis ng bara. Pero makaraan ng 9 na buwan, muli umanong nakararanas ng parehong problema sa lugar. Sa video na ipinadala sa inyong Kapuso Action Man, makikita na naman ang manhole na nagbubulwak ng tubig. Ang mga apektadong residente nababahala naman para sa kanilang kaligtasan. Paliwanag ng Maynilad, naging mitya umano ng bara ang nalubog na sewer manholes bunsod ng isinagawang road asphalting project sa lugar. Hindi raw na iparating sa kanilang proyekto kaya hindi rin sila nakapagsagawa ng routine cleaning at maintenance ng sewer lines. Dahil sa sumbong, agad silang nagpadala ng maintenance crew sa lugar. Kasalukuyan na nilang nililinis ang mga apektadong sewer lines at plano ring iangat ang mga nalubog na manhole para matiyak ang maayos na daloy ng tubig sa sewer system. Nakipag-ugnayan na sila sa barangay at na-update na rin ang mga apektadong residente. Nagpapasalamat naman ang mga residente sa naging aksyon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Wasak ang isang SUV matapos mabagsakan ng tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Parañaque. Ligtas ang driver pero nasa ospital pa rin siya. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kuwang ito sa may NAIA Road, parating ilalim ng NAIA Expressway sa may Barangay Tambo, Parañaque City. Makikitang nasa gilid na ng bangketa ang biktima nang respondihan ng mga rescuer ng barangay. Pasado alas 12 raw ng tanghali kahapon nang mabagsakan ng tipak ng simento ang sasakyan ng biktima na nooy dumaraan sa lugar. Yung kotse po nakita po na namin nalaglagan na po ng semento po.
At tapos yung nakita po na namin yung lalaki po na yung driver po, yung naano lang po yung ulo niya, parang na-trauma po siya. Gulat sobra. Kasi akala namin patay na po yung nasa kotse po. Bumaba po siya mismo. Ayon sa mga rescuer, nakakausap naman ang biktima, bagamat tila limitado nila ang naaalala nito sa nangyari. Sa aksidente mismo, hindi niya na maalala eh. Ang huling na ikwento niya na lang sa akin is, habang binabaybay niya yung Mia Road, hindi siya pinagbigyan ng truck. So ang ginawa niya, gumilid siya. Tapos doon na lang daw biglang may kumalabog na bumaksak, nawalan daw siya ng malay, pero saglit lang. Ayon sa ama ng biktima, nakakonfine pa rin sa ospital ang kanyang anak para sumailalim sa pagsusuri. Kasi kagabi, halos dumadaing yung bata na talagang masakit pa yung ulo. So kaya isinugod namin sa ospital para malaman namin kung ano talaga yung nararamdaman ng bata. Ang recommendation ng doktor is stay muna, obserbahan ng 48 hours. Gagawin sa kanya, CT scan ulit or gagawin din siya ng MRI. Tuloy-tuloy naman daw ang pagkikipag-ugnayan sa kanila ng pamunuan ng Skyway. Very cooperative yung pamunuan ng Skyway. Time to time, naghihingi sila ng update sa bata. Merong ganung usapan na sasagutin nila lahat. Sa isang statement na inilabas ng Skyway O&M Corporation, operator ng NAIA Expressway o NAIA-X, sinabi nitong bagamat itinuturing daw nila itong isolated at freak accident, sineseryoso pa rin daw nila ang pangyayari at kasalukuyang ginagawa ang lahat para tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista. Kabilang dito ang ginagawang inspeksyon sa pinangyarihan ng aksidente. Nakipag-ugnayan na rin sila sa lokal na otoridad at sa pamilya ng nasangkot na individual. Kanina nga, inabutan pa namin ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Skyway sa apektadong bahagi ng elevated na kalsada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tila na kuryente ang dalawang subcontractor ng isang electric company nang ireklamo sila ng customer na tinangayan umano nila ng pera. Ang modus, palabasing tampered ang metro ng customer para makapangikil. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking ito nang palibutan sila ng mga tauhan ng PNP-CIDG sa San Pablo, Laguna. Tinarget sa entrapment operation ang dalawang suspect na mga subcontractor ng Meralco at inireklamong nangikil umano sa isang electricity customer. Nung binigyan po siya ng disconnection notice, binuksan po ang metrohan ng Meralco at pinahawakan po sa ating complainant at sinabi po na ang kanyang metro ay tampered at pwede siyang kasuhan at pwedeng magmulta sa halagang 300,000 pesos. Para hindi makasuhan at pagmultahin dahil sa tamper daw ng metro ng kuryente, nang hingi umano ang mga suspect ng 20,000 pesos sa biktima. Pero sabi ng biktima, hindi tampered ang kanilang metro. Modus lang daw yun ng mga suspect. Nagsumbong ang biktima sa mga otoridad, kaya naisagawa ang entrapment. Kinasuhan natin ng robbery extortion yung mga suspects in relation to RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga naaresto. Pero sa isang pahayag, nagpasalamat ang Meralco sa mabilis na aksyon ng mga otoridad. Nagpaalala sila na hindi raw naniningil o tumatanggap ng anumang bayad ang mga empleyado ng Meralco. At tanging sa mga Meralco Business Center lamang maaaring tumanggap at magproseso ng anumang bayad. Base sa investigasyon ng CIDG Laguna, may iba pang nabiktima ang mga suspect sa kanilang modus na palalabasing tampered ang metro ng kuryente na kanilang bibiktimahin para makapangikil. Umaapila sa kanila ang mga otoridad na magsampa rin ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ramdam pa rin ang epekto ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorm. Sa Cagayan, may nanalasa pang buhawi. Nakatutok si Darlene Kai. Nagsigawan ang mga taong nakaabang sa isang basketball tournament sa Barangay Bago sa Abulog, Cagayan nang biglang may manalasang buhawi. Pinadapa ng malakas at paikot na hangin ang mga plastik na upuan. May pumutok din umanong poste ng ilaw.
Nagtagal lang ito ng ilang segundo at wala namang naiulat na nasaktan. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa Pagadian, Zamboanga del Sur kasunod ng malakas na ulan. Nagtulong-tulong na ang mga residente ng Barangay Kamalig sa bayan ng Dumalinaw para makadaan ang mga stranded na motorista. Yan ay matapos matabunan ng kalsada ng gumuhong lupa na may kasamang mga bato at kahoy. Ramdam din ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Catanduanes gaya ng bayan ng Virac. Sa Bunggao, Tawi-Tawi, bumuhos din ang malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa kahapon. Habagat din ang dahilan ng matinding pagbaha sa Cagayan de Oro City nitong Martes. Rumaragasa ang baha at nagmistulang ilog ang kalsada sa bahagi ng Barangay Kamamanan. Hindi nakadaan ang mga sasakyan at baging mga truck, hirap umusan. May ilan pang tumilik sa gitna ng kalsada na nagpabigat sa trapiko. Ang jeepney namang ito na may sakay ng mga pasahero, hindi kinaya ang lakas ng agos at unti-unti nang umatras. Dahil din sa taas ng tubig, lumutang ang nakaparadang van at SUV na yan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hingi tayo ng update sa binabantayang low pressure area na malaki po ang tsansa maging bagyo. Iatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, bukod po sa nagpapatuloy na epekto ng habagat, posible ring magkabagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Ito po yung low pressure area na huling namataan sa layong 200 kilometers hilaga po yan ng Itbayat, Batanes. Ayon po sa Pag-asa, kumpara kahapon, ay mas tumaas po yung tsansa nito na maging bagyo. At kung matuloy po yan, ito na yung magiging bagyong Auring, ang unang bagyo ngayong taon. Yun po kasing dating LPA na minonitor natin itong mga nakalipas sa araw. Sa labas po yan ng ating PAR naging bagyo at hindi po naging bagyong Auring. Yan po ngayon yung tinatawag natin na meron pong international name na Wutip. Patuloy po ang paglayo niyan dito sa Pilipinas at ngayon po tinutumbok naman itong bahagi ng Vietnam. Itong LPA naman na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility, maging bagyo man po yan o hindi, maaring maramdaman yung epekto niyan dito sa may extreme northern Luzon. Inaasahan ding lalapit o dadaan po yan dito sa Taiwan. Ayon po yan sa Pag-asa. Actually, napakalapit na po yan dito sa Taiwan. Bahagya rin palalakasan ng LPA yung hanging habagat kaya may tsansa pa rin na mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Pero kumpara nitong mga nakalipas na araw, mas mababawasan na po yung mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, halos wala po mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas, maliban dito sa Bicol Region, ganoon din dito sa ilang bahagi po ng Visayas at pati na rin sa ilang lugar dito sa bahagi po ng Mindanao. Meron din mga pag-ulan dito po yan sa may Batanes at pati na rin sa Babuyan Islands dahil po yan sa epekto ng LPA. Sa hapon naman, may mga kalat-kalat na ulan na po dito sa Cagayan Valley, Cordillera, ganoon din po dito sa ilang bahagi ng Visayas. Habang dito naman sa Mindanao, mas maraming lugar na po ang makakaranas sa mga pag-ulan at merong mga malalakas sa pag-ulan kapag may thunderstorms. Dito naman sa Metro Manila, kumpara po nitong mga nakalipas na araw, bahagya pong bumaba na ang tsansa ng malawakan o yung mga mayat-mayang mga pag-ulan. Kaya dito po sa mapa, halos wala po tayong makita na kulay. Ibig sabihin po yan, bababa na po yung tsansa na magkaroon ng mga pangmatagalang mga pag-ulan. Sabi naman ng Pag-asa, posible pong sa weekend ay maging maaliwalas na po ang panahon sa halos buong bansa kumpara po nitong mga nakaraang araw. May tsansa kasing magkaroon ng tinatawag na monsoon break o yung pansamantala pong paghina ng habagat at yung epekto po nito medyo mawawala po dito sa atin. Pwedeng maging maalinsangan po ulit o mainit ang panahon at kung may mga pag-ulan man ay dahil po yan sa localized thunderstorms. Pero syempre, mag-monitor pa rin po tayo sakaling magkaroon ng pagbabago. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.